Mga kabayan, matapos ilantad ni Patidungan sa publiko ang mga tiwaling pulis, lalo na ang dating hepe ng CIDG Calabarzon na si Jacinto Malinaw na umano'y tumanggap ng malaking halaga mula kay Atong Ang kapalit ng kanyang pananahimik at pagligpit sa mga sabungero, mas lalo ng kinabahan si Colonel dahil hindi sa tinantanan ni alias Totoy at paulit-ulit siyang kinumpronta. Kinulit at pinwersa hanggang sa tuluyan ng mabunyag ang kanyang kaugnayan sa misteryosong pagkawala ng mga sabungero. Isang revelasyong yumanig sa hanay ng kapulisan at unti-unting nagpagiba sa katahimikan ng mga taong pilit itinatago ang kanilang mga kasalanan. Yan si Colonel Malinaw. Siya ang hepe ng CIDG noon sa Region 4A. Nung niread ako, kinuha lahat yung cellphone ko na 12, kasama yung tab, kasama yung passport ko, kasama yung pera ko na 1.2 million. Halos lahat yan, taga 100 million, 90 million, depende sa share. Dahil dito nanindigan ang National Police Commission o NAPOLCOM na wala silang sasantuhin dito kapag napatunayang sangkot sila sa kontrobersyal na missing sabungero. Dapat managot at maparusahan kahit sino pa mang mataas at makapangyarihang tao, maging ang maimpluwensyang politiko na nakaupo sa alinmang posisyon sa gobyerno, kahit senador, congressman, gobernador o may mataas na posisyon sa PNP, maging sa palasyo ng Malacanang. Yan ang matapang at maring inihayag sa media ni NAPOLCOM Chairperson John Vic Remulla. Ayon kay Remulla, dapat nang buwagin ang Alpha Group na binuo ng kampo ni Atong Ang at mga matataas na opisyal ng PNP, base na rin sa naging pagbubunyag ni Dondon Patidungan o alias Totoy. No sacred cows. Kung kahit mayor, kahit governor, kahit senator, basta kasama sila doon sa Alpha Group na yan, anyone involved in the Alpha Group will be charged kung tama ang case doon. Ang standards kasi ng DOJ is reasonable certainty for conviction. So dahan-dahan talaga nilang tinatahi lahat yan. Pag may natahi na nila, kami ni General Torre ang mag-aaresto sa kanila kung sino man sila. And I repeat, no sacred cows. Wala kaming sasambahin dito. Samantala, kasalukuyang gumugulong na ang trabaho ng National Police Commission o NAPOLCOM kaugnay sa mga kaso ng missing sabungero. Isang araw matapos ang formal na pagsusumite ng complaint affidavit ni Judy Patidungan alias Totoy laban sa 18 opisyal at tauhan ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay Commissioner Rafael Vicente Arcalinisan, NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer, inatasan na niya ang mga tauhan ng Inspeksyon, Monitoring and Investigation Service o IMIS na iserve ang summon sa 12 aktibong policemen na kabilang sa sinampahan ng reklamo ni Patidungan. So from the 18 na kinasuhan ni alias Totoy, pina-check natin, apparently 6 dito sa mga ito dismissed na from the police service. At 12 lang ang nasa active service. At base sa initial evaluation ng ating Inspection, Monitoring at Investigation Service o ating IMIS, kailangan magpatuloy itong kasong ito. Kaya habang tayo nag-uusap, nagpadala na ng summons ang ating IMIS sa 12 pulis na nasa active service para sila ay utusang sumagot at ibigay ang kanilang panig dun sa kaso ng mga missing sabungero. Maliban kay Dondon Patidungan o alias Totoy, isa pang testigo ang lumantad sa media para isiwalat ng katotohanan kaugnay sa krimeng naganap sa missing sabungero. Ayon kay Arvin Manggiyat, isang sabong master noon, tinangka din daw siyang ipaligpit ng negosyanteng si Atong Ang matapos paghinalaan ng negosyante na isa siyang pinanser na mga nagtutsupe sa mga sabungero. Taong 2021, tinangka raw siyang ipaambus ni Atong Ang matapos niyang itago ang isa sa mga missing sabungero. Ang pahayag ni Manggiyat ay tumutugma naman sa naging pagbubunyag ni Totoy Patidungan ilang araw matapos siyang lumantad sa media at publiko. Kasi nung maambus naman ako, hindi ko sinaspect si Mr. Atong Ang at wala sa hinagap ko na magagawa niya yun sa akin. Unang-una, wala naman akong naging utang nung master agent ako. After 4 years,
sasabihin ni alias Totoy o ni Dondon na may kinalaman si Mr. Atong Ang as mastermind sa pagkakaambush sa akin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa mga testimonya at pagbubunyag ng mga whistleblower na sina Dondon Patidungan at Arvin Manguiat, naniniwala ka ba na mapaparusahan na ang mga bigating tao na dinadawit sa kaso ng missing sa Bungero? Partikular ang negosyanteng si Atong Ang at mga matataas na opisyal ng Philippine National Police o PNP na di umano ay may pinapatakbong Alpha Group. Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. No sacred cows. Kung kahit mayor, kahit governor, kahit senator, basta kasama sila doon sa Alpha Group na yan, anyone involved in the Alpha Group will be charged kung tama ang case doon. Walang sasantuhin ang National Police Commission o NAPOLCOM sa pagsasampa ng kaso laban sa mapatutunayang sangkot sa missing sa Bungero. Ayon kay NAPOLCOM Chairperson John Vic Remulla, ito'y kahit pa mataas na opisyal ng Philippine National Police o mga opisyalis ng gobyerno. Sinabi ng kalihim na inisa-isa na ni Julie Patidongan alias Totoy sa kanyang affidavit ang pangalan ng mga sangkot sa kaso ng nawawalang sa Bungero. Kaya tiyak aniyang kilala na rin ng Department of Justice kung sino-sino ang miyembro ng tinatawag na Alpha Group. Base sa pahayag ni alias Totoy, ang Alpha Group ang siyang tumatanggap at naghahati-hati sa 7 milyong piso kada buwan bilang protection money. Ang standards kasi ng DOJ is reasonable certainty for conviction. So dahan-dahan talaga nilang tinatahi lahat yan. Pag may natahi na nila, kami nila General Torre ang mag-aaresto sa kanila kung sino man sila. And I repeat, no sacred cows. Wala kaming sasambahin dito. Inaasahan na rin aniya ni Remulla na magsusumite ng kanilang counter affidavit sa loob ng 5 araw ang 12 aktibong pulis na pinangalanan ni alias Totoy. It brings us closer to the conclusion of the story. It all ties up now. Sinabi ni alias Totoy, kung nakita yon, kasi may video tayo ng abduction, may video tayo ng forced confession. Ngayon kung mahanap yung katawan, then it all ties up that it is a conspiracy, a grand conspiracy amongst all of them. Kung yung hip mo na yun ties up to one of the basic Bungeros, then it will be conclusive already na nagko-corroborate ang buong storya ni alias Totoy kung paano nangyari from beginning to end. Ako ang nakausap si Arvin Manguiat, isang sabong master noon at isang konsehal na elected official na ngayon dito sa Calamba, Laguna. Ayon kay Manguiat, maayos naman yung samahan nila noon ni Patidongan, ni Atong Ang. Pagdating sa isabong, wala raw sila naging problema. Nagkaroon lamang sila ng lamat at pagkakaroon ng di unawaan bilang magkakaibigan nang itago niya ang isang nakatakas na sabongero doon sa AA Cobra Farm doon sa Santa Cruz, Laguna. Ito Santa Cruz, Laguna, maraming nawalang missing sabongero nga rito. Kaya medyo nagalit at nagtampo si Dondon Patidongan at ang nangyari noon ay pinaghinalaan siyang financier ng mga nag-chopping manok. At noong 2021 nga, ilang araw matapos nga niya itago yung sabongero, ay inambush na siya. Lahat ng bagay nito ay nalaman lamang niya nung itong lumitaw na si Patidongan at kinuwento na naging mastermind nga ng pag-ambush sa kanya ay sinasabing si Atong Ang. At narito yung kanyang payag. Kasi nung ma-ambush naman ako, hindi ko sinaspect si Mr. Atong Ang. At wala sa hinagap ko na magagawa niya yun sa akin. Unang-una, wala naman akong naging utang nung master agent ako. After 4 years, sasabihin ni alias Totoy o ni Dondon na may kinalaman si Mr. Atong Ang as mastermind sa pagkakaambush sa akin.
Alam mo sis, medyo nag-match yung mga pangalang inilabas ni Patidongan sa Napolcom ay pareho rin daw ng pangalan na inaalam niya noon pa, no? Pero hindi niya ito pinangalanan. Sinabi niya na si Patidongan daw, base sa kwento nga, ay may kinalaman sa pag-ambush nga kay Manggiyat. Nagalit daw kasi sa Atong nang itago nga niya yung mga sabongero, yung isang sabongero na nakatakas sa AA Cobra Farm, at matapos ito ay pinagbintangan na nga siya na isang financier ng mga nagcho-chopping manok. Pero hindi pa raw siya, si Manggiyat, magsasampa ng kaso laban sa mga pulis. Kasi kinakailangan pa raw niya ipa-cross-match lahat ng bala. Nasa 200 daw ito o 80 base sa kanyang impormasyon. Kailangan mag-cross-match para malaman kung yung mga bala nga na mga umambush na pulis sa kanya ay mga bala rin ng pulis na sinasabi nga ni Patidongan sa kanyang affidavit sa Napolcom. At hiningan nga natin na reaction dito si Atong Ang, pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang binigay na reaction. Ses. Nandito tayo dahil in-inspection ko ang isa sa pinakamalaking proyekto na ginagawa natin para sa ilalim ng Department of Transportation para sa ating mga commuter. Ito yung ating subway project na papaabutin natin hanggang itong phase na ito, hanggang Valenzuela. Ngayon, pagka nabuo na ito, ang travel time mula sa Valenzuela hanggang sa airport ay sa kasalukuyan mga 2 oras yan 2 oras kalahati. Kaya mababawasan yan hanggang mga 40 minutes na lang. Kaya napakalaking bagay pag nabuo natin ito. Nakikita ko naman na doon sa tinignan namin yung machine, yung na talagang humuhukay. At maayos naman ang patakbo, lalong-lalo na ng ating mga Japanese engineer. Andito si ambassador ng Japan at siyang namamahala para tiyakin na magandang trabaho. At masasabi ko naman, napakagandang trabaho ng kanilang ginagawa. Sana matapos natin ito by hanggang sa Valenzuela. Baka matapos natin ito 28. Baka pwede nang in-inaugurate 2028. Basta tingnan natin. Lahat naman ay nag-a-agree na kailangan na bilisan ng mabuti at ng gusto dahil ang mga ating mga commuter para naman mas maginhawa ang kanilang pag-commute. So, patuloy natin ginagawa. Napaka-impressive. Impressive talaga ito. Kung titignan ninyo, isipin nyo kung gaano kabigat yung engineering na dinadala nila dito. But the Japanese do that the best. I think in the whole world it is recognized that the Japanese are one of the top when it comes to heavy engineering and construction projects such as this. Kaya I think we have picked the right partner and I'm very happy to see the progress that's being made. And I thank, at saka nakakatuwa dahil yung mga Japanese lamang na nandito ay yung talagang espesyalista. Ngunit, hindi lang sila nandito, tinuturuan din ang ating mga engineer. At kung makita niyo dun sa loob, isa lang, 2 lang ang supervisor na Hapon. Karamihan ng mga nagtatrabaho, puro Pilipino na. Which, once again, I am not surprised dahil kayang-kaya naman talaga ng Pilipino yan basta't maturuan ng mabuti. Kaya I urge everyone to keep going and we look forward to the day when we can say na nasakyan na natin yung subway sa Pilipinas. We have taken the tube to go to work. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Upang mas mapanatili ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente, nagpapatuloy ang Malampaya Phase 4 Drilling Project sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makatutulong upang palawakin ang supply ng kuryente sa bansa. Layon din itong patatagin ang energy security para sa mas tuloy-tuloy, sapat at abot-kayang kuryente para sa taong bayan. Personal na nagsagawa ng flyby si Pangulong Marcos Jr. kahapon sa Malampaya Phase 4 project area. Ang Malampaya ang nagbibigay ng 20% na kuryente ng Luzon na siya namang nagpapailaw sa ating mga tahanan, paaralan, ospital at mga tanggapan. Ngunit paubos na ang reserba nito dahilan upang isagawa ang Phase 4 drilling project para makakuha ng panibagong energy source at mapanatiling tuloy-tuloy ang supply ng kuryente para sa mas mura at maaasahang elektrisidad. Habang
pinapalawak ang paggamit ng renewable energy, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas abot kayang kuryente at pagbibigay ng seguridad sa supply ng enerhiya sa bansa. Ang mga hakbang na ito ni Pangulong Marcos Jr. ay pag-usad tungo sa minimithing mas maliwanag at mas maunlad na bagong Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng bagong passenger terminal building sa Katiklan Airport. Ayon sa Pangulo, makakaasa ang mga pasahero na matatapos ang Megawide Construction Corporation ang pasilidad sa loob lamang ng 2 taon. Giit pa ni Pangulong Marcos Jr., layunin ng New Airport Terminal Project na paunlarin ang tourism industry ng Pilipinas at mag-iinganyo ng mga turista mula sa iba't ibang mga mundo. Magkakaroon ang bagong terminal ng enhanced check-in counters, high-tech security screening areas, modern baggage handling systems at improved boarding gates upang mapaiksi ang pila at waiting time ng mga pasahero. Inaasahan na makakatulong sa lokal at national economy ang bagong passenger terminal, lalo na't 8% ng kabuuang GDP ng bansa ay galing sa industriya ng turismo. Binigyan diin naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang kahalagahan ng public-private partnership upang pagandahin pa ang transport infrastructure sa bansa. Ayon sa kalihim, malaking ginhawa ang mabibigay ng makabagong transport infrastructure projects gaya ng New Katiklan Airport Terminal sa ating mga kababayan, lalo na't maraming domestic at international passengers ang dumaraan dito upang makarating sa Boracay. Nitong 2024 lang ay 4 million passengers ang dumaan sa Katiklan Airport, ngunit inaasang aabot na sa 7 million na biyahero ang kayang i-accommodate nito kada taon sa oras na matapos ang bagong building. Makakaasa ang mga pasahero sa malinis at ligtas na pasilidad, mas maayos at mabilis na daloy ng mga pasahero at maginhawang paglalakbay sa bagong Katiklan Airport Terminal. Hi, Yusek. Good afternoon po. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar, sa Beverly Hills Police Department, para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service
na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay naire-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes.